But eto na nga mga kaiksena, pag-usapan natin ang nag-iisang matandang hukluban ng Pilipinas, ang piling superhero na hindi naman. Okay? Saan ka nakakita ng superhero na gahaman, garapal, sakim? Boom! Di ba? Oo. Kaya naman mga kaiksena, ito pala, oo. At isa sa mga nabanggit dati rin ni Pebbles nga, yung kasakiman ni Chavit, yung inangkin yung mga kalupaan, yung mga kung saan-saan na sa panahon ni Gloria, di ba? Lumalabas at itong huli, yung piling niya, may naniniwala pa sa kanya, ano to, di ba, nagpa-press kuno na wala namang kakwenta-kwenta, parang barberong fake news. Ang daming sinasabi, wala namang patunay, puro na lang kwento na lang, 'di ba? So, without further ado, halika na. Hindi na ako magsi-shoutout para hindi masyado magasgas yung Golden Boys ko, ha? Pero alam niyong mahal na mahal ko kayo. So, halika na. Anong panginintay nyo? Shoutout na lang sa lahat nating mga ka-eksena, sa ating mga moderators, kabugera, eksenadora, Spice Girls, at sa lahat nating mga members. At syempre sa lahat nating mga kababayang OFW, nagising pa rin. At nagtatrabaho sa mga oras na to. At syempre mga ka-eksena, yung ating mga kababayan sa Pilipinas na katatapos lang kumain, sigurado. O, halika na. Let's go! Game. So, dahil sa ginawa ni Chavit na akusasyon, naglabas na naman ng kung ano-anong pagbibintang sa gobyerno, sa Pangulo, at syempre, nanghimok na naman ang matandang hukluban na mag-alsa at mag-rally pa na one time, big time. At eto na nga, pinost pa ni Mike Defensor, sinan sa akin kanina ni Anel, yung sa January 31 ng mga siraulo, magra-rally. So ngayon mga ka-eksena, hindi pala posible. Bago natin bigay yung dahilan ng pagkabisto ni Chavit, mga katarantaduhan niya, dito muna tayo. Yung ginawa ni Chavit ay papasok sa inciting to sedition. At hindi lang ho yan siyempre may nauna pa siyang ginawa nung nakaraang mga rally. May nagsampa na sa kanya ng kaso. Yun ang ating nalalaman. At kalat sa social media. Kaya itong si Chavit at ang kanyang mga grupong tampalasan, talagang todo effort, hindi lang double time, kundi quadruple time para magsagawa talaga ng tag dito, pag-aaklas o gusto nila mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. So, eto na. So, maaari nga siya mga ka-eksena, Chavit Singson may face raps over planned protest versus Marcos. Yan ang explain dito ni Attorney Claire. Okay, ano natin. Yan. Okay, tira. Ulit po, debate po na hinamon ni Chavit Singson na debate. Ayan, isa pa rin yan. Nag-aamon ng debate. Paano ka mag-aamon ng debate, Chavit Singson, yung report mo nga hindi maayos. 'Di ba? Hindi ka makabasa ng 'di ba? Tapos yung report mo ang gulo. Paano ka sasagot niyan? Po ang Pangulo at ang former Speaker para daw sa issue ng corruption. I can only speak for the President. Apo, okay. Okay? Unang-una po, napaka-busy po ng Pangulo. Mm-hmm. Ay, hindi po halata. Ang alam kong busy, Sara Duterte. Saan direct? Doon sa abroad. Sa tatay niyang karton. Ang gagawa? Nagpapalamig ng Pudaiba. Sabi nga po natin, itong pag-aaral pa lang ng budget, wala po talaga naging bakasyon ng Pangulo. Oo. So, iisipan po niya pang makipagdebate. When in fact, ang pagdidebate po ay hindi po sagot para maibsan ang korupsyon. Ang issue tungkol sa mga anumalyang flood control projects. Ang sagot po dito ay aksyon. Kaya lang naman gusto ba kayo pagdebate at makapagganyan-ganyan nila Chavit para mapabagal, mapadelay pa, makagawa pa sila ng plano, makaisip pa sila ng pwedeng gawin. Alam niyo yun? Yun yung nakikita ko dito Kasi habang ginugulo nila yung gobyerno o guguluhin nila yung presidente, doon sila papasok para gumawa ng ibang mga hakbang para talagang ituloy yung kanilang pagkuha ng kapangyarihan. Kumbaga, naubusan na sila ng paraan Diba?
Aksyon, hindi bakasyon. Ah. So, yun po ang ginagawa ng Pangulo. Uma-action po siya. Sinimulan niya po, nung after the SONA, sinabi niya, mahiya naman kayo. So, from that time, nagsimula na po siya magpa-imbestiga. Apo. Hindi po nakukuha ang pagsawata sa korupsyon ng pagdebate. Ang sabi nga po natin, Alam ko may gusto makipagdebate sa inyo eh. kung tungkol lang sa korupsyon ang pinag-uusapan at gustong idebate, sana noon pa po nakipagdebate nung panahon ni dating Pangulong Duterte na umaming siya'y kurap. At umamin din na talamak ang ghost projects nung panahon niya. Sana noon mas naging maingay sila. Yung sa Claire, meron pang isa. Dahil si Chavit Singson ay nag-imbita rin. Nag-iinganyo sa mga mamamayan na pumunta doon sa isang malakihang rally daw niya. At dahil doon ay ipapanawagan na sigurado na raw. Oo, sabi na niya. Bababa na Sigurado, oo. na bababa na si Pangulo. Pangulong Marcos at dapat nang bumaba. Yan po ba ay bordering to inciting to sedition? Ang alam kong sigurado na si Chavit. Malapit na ang katapusan ni Chavit. Yes po. For me, my take, yes. Po? Sa akin palagay as a lawyer, yes po. Dahil ang pag-iinggan niya sa tao para pabaksakin ang Pangulo, patalsikin ang Pangulo, inciting to sedition po yan. Hop. Happy birthday sa'yo, LD Channel. Happy birthday. Enjoy your day. At syempre, we wish you the best in life and more energy, mas happy, and good health. Pakantong ka na. Puto ka na. Ano pong gagawin ng gobyerno tungkol dyan? Kasi nag-press con po siya eh. Sa press con po niya yan sinabi. Excuse me, hindi press con po yun. Hindi press con po ang tawag doon. Ang tawag po doon, class report. Easy. Okay, may iniinggan niya siya. Ang tanong lang natin, may nainggan niya ba siya? Okay. Pero ipapatanong ko po ito, hindi po ako magdi-decision dito. Maaari mag-decision po dito ang DOJ dahil meron naman po silang authority to investigate motu proprio. At tignan po natin, hindi po ako makakapagsita in behalf of the DOJ. Alright, okay. Okay na tayo. Maliwanag, mga kaiksena. Ito pa ang adoktong yan. Asan na yun? Wait lang Asan na yun? Asan na si paring Ed? Paring Ed, nasan ka na? Ay, nawala. Ba't nawala si paring Ed? Wait lang hanapin ko. Nawala si paring Ed. Yan, history na lang natin. Okay. Ay, nawala. Asan si paring Ed? Ito. Pinalagan ng palasong akusasyon. Ito. Mamaya na yung isa pang video. Ito muna tayo. Okay? So, giit ni Singson. Mastermind daw si Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez sa flood control scandal. Yan ang sabi niya. Sabi niya yun. Ito. Pinalagan ng palasong akusasyon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na si Pangulong Bongbong Marcos din ang mastermind sa korupsyon. Maituturing din daw na inciting to sedition ang panawagan ni Singson sa mga religious groups na magprotesta laban kay PBBM. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan, mahiya naman kayo. Galing mismo yan noon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero tingin ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, si PBBM din daw ang mastermind ng korupsyon. Ang mastermind, Martin Romualdez and President Marcos. Yun lang. Kwento niya lang yun, di ba? Ni-recruit ni Saldico para gumawa ng mga kalukuhan. Hindi na nga masabi ng maayos yung script niya eh. So tatlo lang sila nakakalam. Tinawag pa ni Singson na palabas lang ang mga ginagawa ng Pangulo na pagsisiwalat ng mga anomalya sa flood control projects. Nilaglag ni Bongbong Marcos ang mga contractors, engineers at kasama niya to become a hero. Ang dami naman yan. Maniniwala pa ako kung isa lang ang nilaglag para pero hindi. Ang dami nga nilaglag eh. Di ba? Ang daming mga nakulong na eh. Ang daming nga nakakulong eh. Diyos ko naman. Kung isa daming yun, pwede silang tumestigo laban sa Pangulo kung totoo yung sinasabi mo. Di ba?
Ang tanga-tanga talaga nito matandang to. Basta, pag nakikita ko si Chavit Singson na nagkikwento, naaalala ko yung isang malayong kamag-anak namin. Parang kamag-anak namin. Kapag nalalasing, pag nagkikwento, may ugali, nagwawala. Pag nalalasing, nagwawala yun. Pero hindi kagad yun basta-basta nagwawala. Kapag nagkikwento, hindi mo sinakyan at sinang-ayunan yung kwento niya, magwawala, magagalit. Diba? Kaya ang gagawin mo na lang, talaga, oo nga, no, ay, ganun. Wala na eh, kumbaga, parang, sige na, ganun na lang tong matandang to eh, oo, sige. Take note, hindi niya binanggit si Sandy ko, Speaker Romualdez. Dahil tatlo silang, bago umupo si Bongbong Marcos, tatlo sila nag-uusap. Hindi rin kumbinsido si Singson sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Matatandaan itong Nobyembre, kabilang sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co sa inirekomenda ng ICI na kasuhan kaugnay sa flood control scam. Pero si Co lang ang tuluyang nasampa ng kaso ng buwang ding yon. Sa kabila nito, hihikayatin pa rin daw ni Singson ng mga religious group na magsagawa ng malawakang protesta kontra korupsyon. We will schedule a one-time, big-time rally. And nagigiusap ako sa lahat ng religious organization. Lahat ng nagmamahal sa ating bansa, it should be ASAP. And we will march to Malacanang. Sakaling matuloy ito, mensahe ni Singson kay PBBM. Dapat sumuko na siya. Sira ulo! Ano yun? Basta ka na lang magsasabi ng sumuko ka na. Hindi mo nga alam kung anong gusto mong ikaso o ano sa presidente. Sumuko ka na! Ayop na yan. Wala lang, basta masabi na sumuko ka na. Para saan? Sumuko nga ni. Laugh trip talaga ito matandan to eh, no? Pero siguro okay din to maging lolo. Paano mo naman nasabi na rin? Kasi mayaman, busin mo yung pera. Feeling ko uto to eh. Ang lakas ng tama. Sumuko ka na. Bakit? Easy. Ano meron? Hayop ka, Chavit. Ang tindi mo talaga. hindi kita talaga maano. Ang lupit mo. Hindi kita maarok. Sana all ganyan mag-isip. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Bongbong Marcos, my former friend, kausapin mo na military o pulis, better surrender. Wala kami. Buwelta naman ang pala. Pupunta sa polis. Sir, susuko na ako. Bakit? Ano pong kaso nyo ang ginawa nyo? Wala, susuko lang. Sabi ni Chavit, sumuko daw ako eh. BBM, sumuko ka na! Nakapaligiran ka na namin! Bakit? Babalik sa iyo, sumuko ka na, Chavit. Baka mamaya magulat kami, nasa ibang bansa ka na. Abang naman. Oo, sagot ng palasyo. Hindi nagpapakabayani si Pangulong Marcos, lalo't obligasyon naman daw niyang linisin ng gobyerno. Marami lang daw apektado ng kanyang laban kontra korupsyon. Kaya dinudumihan nila ang ginagawa ng Pangulo. Ang Armed Forces of the Philippines naman, muling nanindigang tapat sila sa konstitusyon at walang pinapanigang politiko. Iyak si Chavit. Alam nyo kung tutusin mga kaiksena, dapat, naku yung oras pala. Ang dami ko kasing daldal. Mabibitin niya tayong live natin. Susundo ako ng 2:30. Ito, wait lang dapat kasi ito yung Chavit. Ito dapat yung pinapasuko mo. Wait lang pakita ko sa inyo. Hayop talaga to si
Itong si... Wait lang ha. Papakita ko sa inyo ha. Ay, nako. Baligtad ang utak na ito ni Chavit eh. Wait. Yan. Hindi naintindihan yung pinagsasabi. Oh. Ito dapat ang pinapasuko mo, Chavit. Okay. Ito, asan na yun? Na tayo dito. Mali. Ba't mali? Yan. Ito dapat ang pinapasuko mo, Chavit. Loko-loko ka rin eh. Unti natin ha. Oh. Yes, sir. I will follow the pattern of socialism sa governing. That is really, sinabi ko na sa kanila in public, in every meeting, I said, I'm a socialist. And though I am not a member of the Communist Party, but I am a socialist. And I belong to the left. Boom! Belong daw siya sa left. Oh, ito ha, Chavit ha, makinig kang mabuti ha. Oh, 2016 yan ha. Skype with Joma season. Oh. Alam na ng mga tao, sir, sabi ko, this will be the first time in the history of our country na merong leftist na president. Walang masama sa left. We are more tolerant to the doubts of government. Mabuhay ang NPA! Mabuhay! Mabuhay si Duterte! Di ba? Oh. Chavit, sa tingin mo, sino dapat ang pinapasuko? Isa na yan. Isa na yan sa dapat pasukuin, di ba? Wait lang, meron pa tayong papakita. Yan. Inares Residences. Sa dokumentong nakuha ng reporter's notebook mula sa National Housing Authority o NHA, sinimula ng proyekto noong July 2019. March 3, 2021 ang original na completion date nito. Ang halaga ng housing project, mahigit 800 million pesos. Pero isang taon na ang nakalipas, ang mga pabahay hindi pa rin natitirhan. Hanggang ngayon, wala pa rin, di matiran yan. Sa labas ng nakatenggang housing project, nakilala namin ang residenteng si Mang Reynaldo Laguera. 30 taon na siyang naninirahan bilang isang magsasaka sa Barangay Pinugay. Basta wala pang pandemic, nag-uumpisa na yun. Si Mang Reynaldo nagtataka rin kung bakit wala pang nakatira sa pabahay na ito. Inares Residence. Di ba? Ano pa, Direk? Meron pa. Hanapin natin. Pakita pa natin. Di ba, sa dami ng wala pa yung ano dyan ha. Hindi na natin sinasama pa yung EJK niya. Wala pa yun ha. Sa panahon ni Digong, marami talagang katarantaduhan dahil naging bulag ang karamihan sa mga Pilipino dahil sa pautot niya na kakamura, kapapanakot, di ba? Yung mga style niya na akala mo ang galing na presidente, akala mo talaga may tira. Pero unang-una naman siyang tawag dito, duwag. Saan yun? Nawala. Ito pa. Pakita natin. Tataka kay Chavit eh, isang tangar talaga eh, no? Kung sino pa yung nagtatrabaho at totoong nagmamalasakit sa bansa, yun pa yung pinapasuko niya. Samantalang ito, hayop na sa Chavit na talaga, oh. WH, ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. So walang delivery, Ghost Project. Marami yan. Di ba? Ang dami niyang alam. Di ba? Ang dami niyang alam. Lahat alam niya. Talagang malala daw korupsyon. Tapos anong ginawa niya? Wala, naglulo lang. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, ba't wala? Ano mga makalinis? Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. Di narinig, pero yun yung part na sinabi niya, marami rin ako ninakaw, pero wala na, naubos na. Sabi ko na, hindi ko kaya itong corruption. Kasi maskin saang, if there's a table, if there's a single chair there, meron talaga yan. As the papers go back and forth inward, that is why nawalaan ako ng tiwala sa bureaucracy. Kaya sabi ko nawalaan ako ng gana. Patuloy, sabi ko, nung nagsisi ako, kasi akala ko, within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. Wala ka. Weak ka. Samantalang yung tinatawag nyong weak, yun yung may ginawa. Yun yung nagawa na magpa-imbestiga at magpakulong. Ikaw, anong ginawa mo? Wala, maglolo lang. Diba? But truth to tell, kung araw-araw na lang, pati every table,
dito sa Pilipinas, ganun, hindi ko talaga mahabol. Kaya ko, pero sa batas na ito, konstitusyon, even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. WH. Di ba? O ngayon, tanggalin na natin, ituloy natin mga ka-eksena. Saan na yan? Saan ba yun? Ito. Yan. O, sagot ng AFP kay Chavit. Well, the Armed Forces of the Philippines have consistently supported calls for good governance and anti-corruption, addressing allegations regarding civilian governance fall exclusively under the jurisdiction of civilian courts and oversight bodies, not the military. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon. Mali ng tinatahulan si Chavit, di ba? Pero wala siyang choice Bakit, kanyo? Kasi marami na sa mga katarantaduhan ni Chavit ang sumisingaw, ang nabibisto. At 2 months ago, mga ka-eksena, may nagkaso na, may nagpail na ng kaso sa kanya. At nauunti-unti na rin sinisiwalat ni Pebbles lahat ng mga katarantaduhan ng pamilya ni Chavit. Totoo yan mga ka-eksena. At isa na nga doon sa ibibigay ko, ipapakita ko sa inyo itong balita na to. Yan. Ito pa kasi yung sabi mga ka-eksena kung bakit ngayon lang. Sabi nga nila, magtatangka ka bang mag-file sa panahon ni Duterte? Dikit niya nga si Chavit. Diba? So ito yung plunder case na sinampa laban kay Chavit Singson. Ito, pakinggan natin. Una sa plunder po, si Chavit noong 2019 up to 2022. Kita nyo mga ka-eksena yun 2019 to 22 yung kaso na meron kay Chavit. Pangalawa, yung kanyang vice mayor, si Attorney Pablito Sanidad, at lahat ng kasamahan niya sa Sangguniang Bayan ng Narvacan. Yung ngayon, mayor ng Narvacan, si Edna Sanidad, yung mga wala na sa pwesto pero damay pa rin sila. Yung aming Penro, na yung Provincial Environment Officer ng Ilocos Sur, kasi siya ang nagtatago ng mga records. Ayaw nilang ibigay ang mga records sa amin, maski public records, kasi takot po lahat sila kay Chavit. Boom! Yan ang magic word o secret word. Paano magic word, secret word? Magic word na pagka nabanggit ang pangalan ni Chavit, natatakot na lahat ng mga tao doon sa lugar nila. Ayaw makialam, ayaw magsalita, ayaw kahit papano na maugnay sa mga Singson pagka merong nakikitang hindi maganda. Kaya hindi nila nasasabay kung ano yung kinakamkam ni Chavit. Hindi sila kumikiboy, hindi sila nagsasalita kasi takot. Boom! Mamaya papatunayan ko sa inyo kung gaano katakot yung mga tao doon sa lugar ni Chavit. So, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit panic mode at nagmamadali na sila Chavit na mapaalis sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, kasama niya at katulong niya o katuwang niya ang mga Duterte at mga asong ulol ni Duterte na mga senador at kung sino-sino pa, na to the point na may one-time big-time rally pa sila mangyayari dyan na mangyayari sa January 31 daw. Okay? Dito sa ipapakita ko mga ka-eksena, ito yung mga sumisingaw na baho na pinagagawa ni Chavit Singson, lalo na pagdating sa pangangamkam ng kalupaan. Siyempre, dahil hindi nga siya makaporma, siya makaubra kay Pangulong Bongbong Marcos, kaya yan, siya yung nagmukhang asong ulol. Asong ulol na malapit-lapit na siya na manahimik sa kanyang ginagawang kalokohan. Dahil yung latest nga, mako-considered ayon mismo sa isang abogado at undersecretary na si Yusek Claire, inciting to sedition. Pero tuloy na natin dito mga ka-eksena. Kaya nga po yung mga taong gustong magsalita tungkol kay Chavit, magkaso o magsabi ng mga ginagawang katarantaduhan ni Chavit ay hindi magawa dahil takot, tikom ang bibig. Boom!
Dahil marami pong nagsasabi na kapag ikaw ay kumontra, nagreklamo, sumalungat sa mga kay Chavit Singson, may pagkakalagyan ka. Yan ang takot ba? So kagaya nito mga ka-eksena, meron ng nahihaing plunder case versus Chavit Singson. May ipapakita pa tayong video mamaya. Ito yung kanina. Una sa plunder po, si Chavit noong 2019 up to 2022. Pangalawa, yung kanyang vice mayor, si Attorney Pablito Sanidad, at lahat ng kasamahan niya sa Sangguniang Bayan ng Narvacan. Yung ngayon, mayor ng Narvacan, si Edna Sanidad, yung mga wala na sa pwesto pero damay pa rin sila. Yung aming Penro, na yung Provincial Environment Officer ng Ilocos Sur, kasi siya ang nagtatago ng mga records. Ayaw nilang ibigay ang mga records sa amin, maski public records, kasi takot po lahat sila kay Chavit. Kita nyo yan mga ka-eksena, ganun kabigat Public records na yon pero hindi maibigay sa kanila dahil sa takot. Isipin nyo yung mga ka-eksena kung gaano kahayop to si Chavit Singson. Kung mabuting tao yan, ba't ka matatakot dyan? Tama po ba mali? 'Di ba? Alam kasi sa lugar nila na masamang tao si Chavit. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Sana ma'am, kayo po magkaroon pa ng mahabang buhay, malusog na kalusugan. Kasi pagka ganyan, ang hirap niyan laban nyo. 'Di ba? Lalo't kung kayo yung simulat sa pool na ninindigan, dapat hindi kayo walang mangyari sa inyo. 'Di ba? Wish ko lang pagdarasal namin na mas lumakas pa kayo. Umabot kayo ng mga 45,000 years pa. Boom! 'Di ba? Tuloy natin. Attorney, paano nyo sasabihin yung 2019 pa yan, bakit ngayon lang kayo nag-file ng kaso? Hindi, 2019 lang. 2019. Ba't ngayon lang? Magtatangka ka bang magpo-file nung panahon ni Duterte? Kita nyo mga ka-eksena? Mismong sila Shopee. Shopee na naman. Mismong sila mga ka-eksena, yung grupo nila, takot magsampa sa panahon ni Duterte. Yung pa kaya yung mga nangyaring EJK, mga biktima. Kaya nga hindi sila nagsampa Saan sila nagsampa? Doon sa ICC. 'Di ba? Kaya si Chavit namayagpag sa kakatarantaduhan ginagawa, 'di ba? Sara de Guzman, maraming salamat. Sipin niyo 'yan. Na kaibigan niya, kasabwat niya si Duterte. Kita nyo? Tayo talaga dito. Si Digong na to Kaya dapat lang sa kanya talaga yan Dapat talaga yan kay Digong yun umuwi na lang nasa garapon. Nung panahon ni Gloria, nag-file po ako ng mga kaso pero wala pa yung mga yan. Ibang kaso. Ngayon, itong sinasabi kong kaso ngayon, itong pagbili niya ng lupa na ang taas ng presyo, yung pagsira niya ng aming baybayin, 2019 lang po yan nangyari. Kita nyo, garapal talaga hayop. Yan ang kinakatakot niyan ni Chavit. Kasi ngayon, alam ni Chavit na gumagana yung hustisya. Alam ni Chavit na yung mga nasa pwesto ay hindi niya kakampi. Boom! Yun po yung pinaka number 1 dyan dahilan dyan din Chavit na kaya nagkakaganyan Hindi niya kakampi, bukod doon, hindi siya nagkaroon ng kapangyarihan na hinihingi niya katulad kay Pangulong Bongbong Marcos na ma-appoint o mailagay kung ano mang gusto niya, di ba? So, yari siya. Sa panahon ni Gloria, baby si Chavit. Tapos kakampi niya pa si Digong. Di tuloy ang buhay, saya-saya ng buhay ni Chavit. Ngayon, wala. Tatakot ngayon siya kasi kahit matanda na siya, may kalalagyan siya. Si Digong dinala sa ibang bansa kahit matanda na Paano ngayon ang sex life ni Chavit pag nakulong na yan? Boom! Diba? Mamaya si Auntie Georgia umiyak din. Ngayon, noong 2019, si Duterte ang presidente. Paano ka magtatangkang kasuhan siya noon? Hawak niya si Martinez.
Martires. Martires, yung ombudsman. Kita nyo mga ka-eksena kung gaano kahayop yung panahon dati, no? Yung ni Digong. Ay, nako talaga. Talagang super to the maximum level ang budol na ginawa ng mga Duterte sa Pilipino. Yes, I'm very helpful. Kasi yan na ang tawag ni Presidente Bongbong Marcos. Lahat ng gumamit ng pondo ng gobyerno, parusahan. Lahat ng nagnakaw ng kayamanan ng bayan, parusahan. Kaya kami po, isa sa mga unang tumugon dito sa panawagan ni Presidente Bongbong Marcos. Isipin yun lang ang bagay no? Di ba yung mga taong walang pag-asang nakikita sa panahon ni Digong, ni Gloria, dahil sa mga paggamit ng kapangyarihan, ngayon nagkaroon sila ng pagkakataon at muling nagkaroon ng liwanag. Di ba? Samantalang kay Digong, takot na takot lahat, di ba? Sorry, ano po yung site na tinutukoy niyo? Yung site kung saan ipinatayo yung New Farmers Market. Ito ay located sa San Antonio, Narvacan, Ilocos Sur. 10 hectares po yan na lupa. Grab the opportunity, ika nga. No? So hopefully, we will recover all of these assets. Mga ibilanggo, lahat ng nagdarambong, nagnakaw ng pondo ng bayan namin. Yan Santorini na yan will be demolished. Makikita naman ninyo yung famous kilometer-long, 1-floor high coral fence niya. Sabi niya dyan, yung mga corals na yan, napulot lang namin yan sa tabing dagat. Meron bang corals na pare-pareho ang size? Nandun sa picture na ibibigay ko. Yung mga yan. Grabe, no? So, tulungan ninyo kami. Matagal na siyang bumapayagpag. Siya po ba nagpatay dito? Yes! Ako wish ko na sana merong mas bata-bata na abogado, aggressive at talagang tawag dito, dedicated din kagaya nila. 'Di ba? Hindi ko naman sa inaano si Ma'am. Kaya yung tapang kasi ni Ma'am at saka yung mga experience niya, yung mga nalaman niya, andyan na yan eh. Ang problema, hindi natin masasabi yung panahon. Kilala niyo si Chavit, 'di ba? Kumbaga inaalala ko yung safety ni Ma'am. Kasi yung binabangga nila ngayon talagang ano na yan tawag dito, kumbaga sa galawang pang terrorist kinema ganyan. Do or die ba? 'Di ba? Ba't naman kasi binaligtad eh? Diyan na lang Jan. Joanne, tama ba? Joanne, tsaka basta. Maraming salamat. Yan, from Japan yan, hirap basahin ang pangalan kasi binabaligtad pa, pinahirapan pa ako. Diba? Tuloy natin. Milyon ang ilalagay niya. Hindi naman kanya yung lupa. Ngayon, ang ehemplo dyan, malala ninyo si Pacquiao. Siyempre, public land, no? Malala ninyo si Pacquiao, yung resort niya sa Boracay, binakbak din. Yun sa sa norte, yung malaking Hanas Resort. Ang daming violation, nabakbak din. Probinsya mismo ni ni Bongbong Marcos. So, help us. Magandang oras po sa inyo lahat. Ito po ang masasabi ko sa pinal down ng plunder. Another diversionary tactic. Demonyo ka, Chavit. Anong diversionary tactic? Umaalingasaw na yung katarantaduhan mo. Tigil-tigilan mo kami. Natatakot ka lang, indot. Diba? Another paninira. Paninira daw. Ayos talaga. Ang galing talaga, parehas na parehas talaga ng mga palusot nito ni Sara rin eh. Basta yung magkakadugo no? Magkakaulayaw sa katarantaduhan.
Yung mga kalokohan, pare-parehas ng palusot eh. Diversionary tactic, paninirang kineme, ano sinira sa'yo? Ikaw ang nanira ng Narbacan, ikaw ang nanira sa bayan mo. Ay, bayan pala ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Walang katotohanan po yan. Walang katotohanan ha. Oh, di harapin mo na lang. Oh. Ang sabi sa complaint nila, nagbenta raw ako ng lupa ng gobyerno at kumita raw ako ng 100 million. Ang lupa na sinasabi po, 10 hectares. Ang presyo po yun, noon at that time was 800 million, 8,000 per square meters, 10 hektarya. Binenta ko lang sa munisipyo ng 120. So, nalugi po ako ng 680 million. Halata ka na, Chabit. Dadaanin mo pa sa nalugi ka. Ano ka, ungas? Sino nagbenta magpapalugi? Alam mong commercial, alam mong maganda makakinatnan at magiging pwesto kung ano man itatayo sa lupa na yun. 'Di ba? Tapos bibenta mo palugi. Ano ka, tanga? 'Di ba? Kayo, mag-isip kayo mga ka-eksena. Walang loko-loko magbebenta ng ganong kaganda at ganong kalaking lupa ng palugi. Hindi ako bitat. Sino po makakagawa niyan? Ako lang na sincero tumutulong sa ating bansa. Tumulong ako sa aming munisipyo. Tumulong pala. On record, 8,000 per square meters noon. That means 10 hectares is 800 million. Siguro, kung i-convert mo sa presyuhan ngayon, lugi ka talaga. Diba? Pero hindi. Ito, direct nasa Amerika na kasi ang pamilya ni attorney, kaya matapang na babangga kay Chabit. May mga mas bata attorney babangga din kay Chabit, kaso mas tinulak nilang pangunahan ni attorney kasi walang pamilya dito. Binenta ko lang ng 1.2. So nalugi. Sabi ni, siya ang mayor. Lupa niya, siya rin ang bumili. Ugok. Loko-loko nga. Easy. Kung papaniwala kayo dyan, swapang yan eh. Tawag dito, ano pa bang tawag bukod sa swapang? Masiba. Masiba sa lahat yan eh. Po ako, ulitin ko lang, nalugi ako ng 680 million. Loko-loko. Ikaw lang ang loko-lokong gagawa. Yes, sa kagahamanan mo na yan, nagpapaloko ka o magpapalugi ka, lolo mo. So tumulong lang po ako. Itong mga nagsasabing ito, dati ng extortionist. Extortionist. Tanong, naniniwala kayo kay Chabit? Hindi, nagtatanong lang. Wait lang asan na ba yan? Okay. Yung nanonood na 700 plus. Yan. Naniniwala ba kayo mga ka-eksena sa sinasabi ni Chabit? Comment nyo lang Si Atty. Tilly Cordero, pinsambo yung tinalo ko na mayor sa Narbacan. Ever since, yan na nagbabati ko sa akin, pero humihingi ng pera palagi sa akin. Iba-iba ang inutusan ko magbigay para huminto lang, magpapahingi, binibigyan ko. Marami po. Ang huli ay punta sa bahay. Etong Atty. Tilly Cordero na nagpa ng plunder. At gusto ko na mag-retire, sabi niya, pwede bang bilhin yung hotel and resort, hotel resort, sabi niya. Well, naawa naman ako, sige na nga, para mapagbigyan ko na, nagpunta kami. Nasaan yung resort hotel niyo? Ako, eto, pinakita ko, maliit na bahay, 2 kwarto na maliliit. Pagpasok mo, kama na. Anong hotel yun? Panluloko po, that 20 million. So, hindi ko po kinuha.
Paano mo sinabing tinulungan mo? 'Di ba? Eh, hindi mo nga binili pala eh. Galit na naman. So ito ngayon nag-file ng plunder. Nagalit daw na naman. Diyos ko, halatang-halata yung kwentong barbero ni Chavit, ano? Los Angeles. Thank you po. Walang katotohanan yan dahil kumita pa ang gobyerno dyan. Ang presyo ngayon dyan, 20,000 na per square meters. Wag naman. Sira pala tuktok nito eh. Talagang lalaki yung presyo niyan sa ngayon. 'Di ba? Ngayon mo ibenta yan, ang mahal-mahal niyan. Yung panahon na binenta mo, ugok. Boom! Patawa talaga tong hindi ba to kino-coach ng... Wala ka bang abogado na nagko-coach sa'yo man lang? Nagkakandaleche-leche yung sinasabi niya eh. Iko-connect niya ngayon mga kaiksena. Eto, month ago naman na to eh. Naalala niyo itong video na to. Kumbaga, sa panahon ngayon, talagang mahal yun. Kikita ka dyan kung sino man ang magbebenta niyan. Sabihin sa panahon niya daw lugi. Magkano mabentahan ng araw nun? Boblocks din eh. At kung 20,000, kita pa sila ng napakalaki. 200 billion ang presyo niyan. 1.2 ko lang binigay. Ako nag-arrange lahat. Hindi ko na nilipat ang pangalan dahil parang hindi ako madouble sale dahil parang tulong ko lang sa munisipyo. Kung gusto ko mo kumita, di binenta ko yung tamang presyo, kumita pa ako ng malaki. Bebenta niya ng tamang presyo, kumita pa siya ng malaki. Paano ka kumita ng malaki kung binenta mo sa tamang presyo lang? 'Di ba? Kung bibenta mo ang isang bagay sa tamang presyo, may tubo ka ron pero hindi ganun kalaki, 'di ba? Paano ka nga magkakaroon ng presyong o tubo o kitang malaki kung binenta mo lang sa tamang presyo? Ugok talaga eh, no? Di ba? Kung halimbawa, bumili ka ng isang balot na chichiryang pompoms. Ang halaga ng isang balot na chichiryang pompoms, ang bentahan sa palengke, kunyari lang, 20 pesos. No? 20 pesos, tas 25 pieces. So, bebenta mo ng piso isa. Di ba? O kaya, dati kasi, ang benta lang ng pompoms, 50 lang eh. Di ba? 50 centavos lang. O, ngayon, bebenta mo siya ng piso. O, di tumubo ka na. Tapos may libre pang 5. O, yun yung tamang tubo lang o tamang kita mo lang. Pero kung gusto mo kumita malaki, benta mo ng 5 piso isa ng pompoms. Malaki kikitain mo dun. Diba? Loko-loko rin eh, no? So, yun po, kalukuhan itong ginagawa nila. Tino, nagkakanda tawa sa katarantaduhan, sa kasinungalingan. Hindi niya masabi ng maayos yung paliwanag niya, puro natatawa eh, di ba? Paano si Norman Mangusin? Overpriced daw ng 100 milyon. Ang presyo daw, 49 million. Tignan mo, hindi niya alam eh. Hindi niya alam mo, kasi nga, alam na nanloko eh, alam na nagsinungaling eh. Paano niya ngayon dodoktorin yung ginawa niya katarantaduhan? No? Nagkakandaleche-leche siya eh. So, kalukuhan na to. Tinan niya ha, halata mo siya eh, oh. Yun. Ang presyo daw, 45, 40. Binabasa niya kasi yung script niya. Di ba? Joanne at Jan. Yan, para maraming salamat. From Japan. Well, 49 million. So, kalukuhan na to. Gawa ng attack dog na naman ito. At may nagpupundo na naman dito ng malaki. Ulul! Malalaki nito. Ikaw ang mahilig magpondo, papasa mo sa iba. Loko-loko talaga. Kung sa ombudsman, dapat halungkatin nila yung final ko sa pinsambuo niya. Matagal na yan, nakaparking lang sa ombudsman. Mahuhuli ka na naman, Chabit. Diba?
Alam mong malakas ka sa ombudsman. Alam mong malakas ka sa may kapit ka. Eh, ba't hindi mo magawang i-push? Baka wala ka naman talagang ipina-file. Baka wala naman talagang ganon. Diba? Dapat din yung buksan, napakarami. Ginamit nila ng mahigit 100. Ba't hindi ikaw magbukas? Diba? Ba't para malaman namin na nagsasabi ka nga ng totoo tungkol dyan, wala. Tinan mo. Farmers, sa resolusyon na pirmado ng Vice Mayor, Vice Mayor and all the councilors, pirmado nila lahat yung resolusyon. Claiming in one barangay lang, Barangay Solbec, 65,000 farmers for the benefit, naglagay sila ng 9 million for the benefit of 65,000 farmers of Solbec. Ang populasyon po, Narbacan, at that time, 44,000 lang. Isang barangay lang, ang liwanag po na panluloko. Billions po nawala sa Narbacan bago ako nag-mayor. Inayos ko ng Narbacan, binitawan ko na, binigay ko na sa iba. So, nakatulong ako sa buong Narbacan, mas isa kayo magtanong. So, yun po ang issue ngayon. Paninira na naman yan at maliwanag na wala kami ginawang masama. In fact, kumita pa munisipyo. Ako nalugi. 680 million. Yun po. At yun po ang totoo. Totoo yung sinasabi. Kaya doon sa patawag niyang press kuno na report, ganyan din eh. Hirap na hirap din siya magkwento. Sabi nila, pagkukulong ako. Kaya, on record, ano tayo sa record. Naka-record po lahat yan. 120 lang ang halaga, ang binayaran ng munisipyo. So, 120 rin ang binigay ko sa pinagbilang ko. Hindi. Nahuli. Ano? Ulitin mo nga. Nagkakanda leche na si Chabit, oh. Talaga naman, Wait lang. Ulitin natin. Tinan nyo, huli, oh. So, 120 rin ang binigay ko sa pinagbilang ko. Hindi. Isa pa, Mag-ano tayo sa record. Yan. Record. Naka-record po lahat yan. Magkano? 120 lang ang halaga, ang binayaran ng munisipyo. So, 120 rin ang binigay ko sa pinagbilang ko. Hindi. Paano ka nalugi? O, tandan to. Daily dose. Nakakatawa. 120 ang binayaran ko. So, 120 yung binigay. Hindi. Bahala ka sa buhay mo. Lugi ako. Lugi na daw siya doon. Lugi ako. Basta nalugi siya. Walang 148 na sinasabi nila. Dahil ito, ulitin ko po, yung nag-file Tili Cordero, attack dog, and extortionist. Kapag ka binabanata siya, attack dog. Easy. Diba? Marie NKY, maraming thank you, Pinailan na namin ngayon lang. Noon pa dapat araw, pinailan na namin ang kaso ngayon. Maraming salamat po. Ganon. O, ito, mga kaiksena. Namnamin mo ngayon to, Chabit. Direk. Ewan ko dito kay Chabit. Napiste na. Ito, yan. Ma'am Corina. O, ikaw naman, Ikaw naman. O, pasok. Saan na ba to? Wait lang, O, game. Ay, nako. Hahamunin ng mga residente ng Kawayan sa Ilocos Sur ang dredging activity sa kanilang lugar. Kasama sa kanilang planong kasuhan si dating Governor Chavit Singson. Ayan na. Boom! Siguro di ba naalala nyo yung bumalik si Pebbles? Pagbalik ni Pebbles, isa na kagad to sa isiniwalat niya. Matagal na yan eh.
sinabi niya kagad to. Hinamon niya kagad si Chavit, di ba? Na, di ba, sabi mo, magre-resign ka. Lahat ng mga pamilya mo, lahat ng konektado sa'yo, pagre-resign mo lahat ng mga nakaupo sa pwesto, mapatunayan mo yung sa dredging. Di ba? Napatunayan talaga, sangkot si Chavit. Ayun, wala, dead man na lang siya. Oh. Narito ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Mula nang inumpisahan ng Isla Verde Mining Corporation ng dredging sa Barangay Poro Kawayan, Ilocos Sur at Santa Ilocos Sur, sinalubong na ito ng mga protesta ng mga residente. Pero may mga residenteng tikom ang bibig dahil daw sa takot. Yan, no? Yan yung nakakatakot talaga. Di ba? Sipin mo, takot yung mga tao dun magsalita para magkaganyan sila. Talagang masamang tao si Chavit. Mabuting tao sa mga may pabor sa kanya at humihingi ng pabor at may pabor din siya. May pakinabang ba? Kumbaga, kaya mabait para sa kanila. Nabibigyan sila ng kung anong gusto nila, di ba? Oh. Pwede namin kayo ma-interview? Sir, ayaw po namin. Kita nyo? Sagot ng mga taga dyan, oh. Naku, sir, ayaw namin. Ayaw na nang ma-involve. Hayop na Chavit yan. Masarap sa lugar kung kilala ka at yung, alam mo, pinupuri ka. Ay, si ano po? Ay, oo, ganyan. Oh, mabait yan. Pero kung ganyan, ay, ayaw namin, sir. Kami, wag. Sorry. Bakit? Hindi po. Hindi po. Kasi mahal po namin ang buhay namin. Mahal po namin ang buhay namin. Isipin mo yan. Yan. Mahirap na po. Maliit pa yung mga anak namin. Base sa pananaliksik ng Bilyonaryo News Channel, May 2024, nag-umpisa ang dredging sa bayan ng Kawayan at Santa Ilocos Sur. Ang pinakalayunin daw nito ay malinisan ng Abra River para maiwasan ang pagbaha sa dalawang nasabing bayan kasama ng Vigan City at Santa Maria. Di ba totoo yun? Ang mga nabubungkal na buhangin at iba pang mineral ay dinadala sa reclamation area sa Maynila. What people Ayan si ma'am kanina, yan yun, yung kaninang nagsasalita. in Manila tell us who are within the neighborhood of this reclamation area in SM. Uy, nandito na Ilocos Sur. They would tell us, tell me, bakit naman? Yung lupa ninyo galing sa Ilocos Sur, nandito na, dinadala na ito sa SM. So, nandito ng Ilocos Sur. May kita ang mga LGU sa dredging, pero hindi raw matiyak ng mga residente kung magkano dahil ipinagkakait umano sa kanila ng mga kinaukulang tanggapan ang mga impormasyon tungkol dito. Yun ang malupit, di ba? Kumikita ang animal na sangkot dyan sa dredging, tapos yung LGU na nakikinabang ayaw sabihin sa taong bayan kung magkano yung kinikita nila doon. Boom! Di ba? Oh. Naniniwala si Atty. Cordero at mga residente na hindi lang simpleng dredging operation ang isinagawa, kundi black sand mining. Yan. Yan yung binuking ni Pebbles sa black sand mining. Huli. Ayon sa mga eksperto, matindi ang magiging epekto ng black sand mining sa turismo at kabuhayan ng mga residente. Bukod dyan, banta rin ito sa kalikasan. Sa pahayag ng pambansang lakas ng kilusang mamamalakayan ng Pilipinas o pamalakaya dahil sa seabed quarrying o dredging, nasira ang mga coral reef. Aray ko. Ganyang kagahaman talaga yung hayop na. Biruin mo, at least noong 2024, 100 cans or 17 liter each of ipon, a species of gabbies per trip. But nowadays, they often return with empty nets because dredging operations have effectively disrupted and driven away the fishes. At iba pang yamang dagat, kaya madalas umuuwing walang huli ang mga mangingisda. Naging talamak din daw ang coastal erosion. Dahil dito, ang mga apektadong residente magsasampa ng kaso sa ombudsman laban sa mga opisyal ng Ilocos Sur na nagbigay ng pahintulot sa dredging operation. Oh, dapat lang managot kasama si Chavit dyan di ba? Ngayon yung LGU, yari kayo dyan. Oh. More inclined to file
a plunder or a graft and corruption case against these local executives who have allowed dredging and black sand mining in the affected areas, which has caused damage to the income of the people in the area affected, and as well as the residences, because the environment itself, because if you go now to these places, well, once there was a seashore, there are no seashore. Kasama sa kakasuhan si dating Governor Chavit Singson dahil siya umano ang pasimuno. Patunay daw ang aktibong pakikibahagi ni Singson sa mga dialogo para kumbinsihin ang mga residente na payagan ang dredging. Kita mong hayop na yan, oh. Hindi, sabi nga ni Pebbles, si Chavit talaga ang ano niyan, ang promotor niyan, eh. 'Di ba? Eh, yung galaw niyang mamang yan, hindi pwedeng gagalaw yan ng wala lang, hindi siya kikita. Kaya katarantado yung sinasabi niyang palugi daw. Sira ulo. Palugi. Sa mga naunang panayam sa mga local radio station, itinanggi ni Singson na may black sand mining. Kung totoo na may black sand mining, pagbibigay akong premyo sa inyo 1 milyon. Boom! Loko-loko! Sinungaling ka, hindi ka naman marunong tumupad eh. Binuking ka na nga eh. Ni Pebbles eh. Huling-huli na may black sand mining. Tapos sabi niya pa, di ba, yabang niya, lahat ng pamilya ko o kamag-anak ko na nasa pwesto, pag-withdrawing ko kung may black sand mining. Tapos ito na naman, meron na naman siya, milyon na naman. Lolo mo. Di ba? Sa milyon ang premyo nyo. Ano to? Arin Villarreal. Kaya maraming nawawalang tao sa Ilocos Sur kasi pinapakain niya sa mga alaga niya. Aray ko. Totoo ba yan? Oh. At lahat ng mga Singson na nakubo, mag-resign lahat kung may black sand mining. Oh, di ba? Tagal na yan. Sinabi niya yan eh. Nitong December 22, pinawalang bisa ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Isla Verde at DNR Region 1. Dahil dito ay nahinto na ang dredging operation. Natuklasan kasi ng DNR ng operasyon ng Isla Verde ay nasa labas ng aprobadong river dredging zone. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Billionaire News Channel, Ilocos Sur. Oh, karagdagan pa niyan. Eto, ano yun, direct? Wait lang, kalmahan nyo lang. Kala mo, Chavit, lulusot ka. Kala mo, lulusot. Wait lang, asan na yun? Nawawala. Wait lang. History. Yan. Ay, nawala. Eto, to. Saan na isang Facebook? Ito pa. Di yan. Nawala. Doon, nawala. Asan na yun? Dito yun eh. Wait lang, nawala. Sinerch ko na yung kanina. Ito. Magandang araw. Ito. Mga land grabber. Ayan, i-ano natin tong land grabber. Teka, Chavit, ikaw na naman to. Malacanang Press Corps. Upang maghatid ng kalinga at ginhawa sa sambayan ng Pilipino at bilang bahagi ng pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang healthcare system sa bansa, ipinag-utos ng Pangulo sa PhilHealth na magpatupad ng general amnesty para sa mga negosyante, private employer at self-employed na hindi na nababayaran ang kanilang kontribusyon sa PhilHealth. Ibig sabihin nito, walang interes na sisingilin sa mga unpaid contributions. Dagdag pa ng Pangulo, bibigyan ng 1 taon ang mga employer at self-employed upang bayaran ang mga kulang na kontribusyon mula July 2013 hanggang December 2024 nang walang dagdag singil sa pamamagitan ng one-time waiver. Layunin ni Pangulong Marcos Jr. na pagaanin ang pasanin sa pagbabayad ng PhilHealth contributions ng mga employer at self-employed upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng maayos na benepisyo sa kalusugan. Nauunawaan ng Pangulo na ramdam ng taong bayan ang 3% na binabayad sa PhilHealth kada buwan.
Sa hakbang na ito Sinama ko na yung good news, ha? ng Pangulo, tinatayang humigit kumulang 300,000 beneficiaries ang makikinabang sa amnesty. Kasunod nito, hinihikayat din ng Pangulo ang mga employer na i-update ang lahat ng kanilang impormasyon at irehistro ang mga empleyado sa Yaman ng Kalusugan o YAKAP program ng pamahalaan. Sa ilalim ng YAKAP program ay pwedeng mag-avail ng libreng check-up sa accredited clinics at mga gamot sa mga partner pharmacies. May lab at cancer screening test din sa mga YAKAP clinic. Kahit sino pwedeng sumali sa YAKAP program dahil ang mabuting kalusugan ay karapatan ng bawat Pilipino. Hanapin lamang ang pinakamalapit na YAKAP clinic para makapagparehistro. Ang pangunahing layunin ng Pangulo sa sektor ng pangkalusugan, palawakin ang saklaw ng PhilHealth at bawasan ang pasanin ng mga Pilipino pagdating sa gastusing medikal. Muli, ang nais ni Pangulong Marcos Jr. ay hindi naging sagabal sa gastusin sa ospital ang tuwing magkakasakit ang bawat Pilipino. Po ang PhilHealth na magpatupad Good news muna, ipinasok ko na yung good news, ha? ng general amnesty para sa mga negosyante, private employer, mga self-employed. Alam naman namin na yung 3% na binabayad para sa PhilHealth medyo na buwan-buwan ay ramdam ng ating mga kababayan. Gagawa tayo ditong taon na ito, 2026, ang tinatawag naming one-time waiver para sa interest ngayong taon 2026. Bibigyan natin mga employer na 1 taon para mabayaran na lahat ng na-miss contributions mula 2013 hanggang 2024. So, makakatulong po sa mga 300,000 na mga beneficiaryo sa Yaman ng Kalusugan o yung ating tinatawag na YAKAP program. Happy New Year po! Sektor ng agrikultura, mas lalo pang palalakasin ni Pangulong Doon lang muna yung good news natin dahil mapapalayo tayo. So ilalagay natin dito na sa land grabbing kineme-eme ni Chavit Singson. Yan, dito tayo, ha? ng Nandar. Yan. Kung anong land grabbing sa bata. Lupain ng mga kainan. Ng lupa para Mamaya natin ulitin to. Dito lang muna tayo sa land grabbing ni Chavit. Okay. Ma'am, may tanong lang po ako kasi habang ako'y nakikinig. Alam po natin na ang pangunahing kagustuhan at adhikain ng Pangulo ay makapagbigay ng lupa para sa ating mga farmers. Hindi lang... Beng, can you it's too loud. Turn up that. Turn up na lang. Doon ka sa bed. Sorry, May. Sorry, ulitin ko na lang. Game. Okay. Ma'am, may tanong lang po ako kasi habang ako'y nakikinig. Alam po natin na ang pangunahing kagustuhan at adhikain ng Pangulo ay makapagbigay ng lupa para sa ating mga farmers. Opo. Hindi lang para sa titulo, kung hindi sabi niyo nga po, ay makapagbigay ng magandang buhay sa mga magsasaka at sapat na pagkain sa pagkainan. Opo. Paano ka mapagbigay ng lupa kung niland grab kagaya ni Harry Roque? Diba? Kagaya ni Chavit. Ang tanong po natin, namomonitor po ba kaya ng DAR yung mga nang aabuso at nang laland grab? Naku. Na mga lupa. Sasabihin na naman ni Chavit kay Atty. Claire. Attack dog na naman. Easy. Iisip ko, bumubula na yung bibig ni Chavit sa galit. Girl. Ang tawag sa'yo, girl. Kung ako sa'yo, girl. Sasabihin na naman ni Chavit kay Atty. Girl. Ng mga farmers. May mga issue po dito. Isa dito ay yung di umanong land grabbing sa Bataan. Nakaw! Ito po ba'y namomonitor ng DAR? Ma'am Yusek, opo. Meron po kaming, katulad nga po nung nabanggit nyo, meron kaming yung division ng blood
yung Bureau of Land Acquisition Division. Sila po yung nagmo-monitor niyan at may mga reklamo rin pong mga nakakarating sa amin na yun nga po. And Yan ang isa sa mga pandahilan ni Chavit niyan. Kasi nga tulad niyan, gumagalaw kasi mga kaiksena yung hustisya ba. Kumbaga, hindi kagaya sa panahon ni Gloria na baby si Chavit, tsaka ni Digong, 'di ba? Hindi siya makanti eh. At kumbaga, yung kapangyarihan niya kapit na kapit. Ngayon wala. So ngayon kumikilos talaga, nagkakaroon talaga ng movement o update at saka hustisya, 'di ba? Kahit takot na si Chavit, papalapit na sa kanya mga kaiksena yung kulungan eh. Pag hindi naalis si PBBM diyan, talagang may kalalagyan na si Chavit. Pero kung halimbawang si Sara ang iupo nila, syempre suportado ni Chavit diyan. Makakalimutan na yung mga katarantaduhan ni Chavit. Boom! Diba? Malalagay pa sa kung anong posisyon dyan si Chavit. Maniwala kay sa akin. also aware. In fact, hindi lang po dito sa Bataan, may mga iba pa pong malalaki talagang Like Ilocos Sur? At iba pa pong mga Attorney Claire naman. Magagalit sa inyo si Chavit talaga. Ilocos Sur? Girl. Wag mong... Girl. Ikaw, girl. Kung ako sa'yo, girl. lugar without mentioning kung ano pong particular na lugar. Yung mga nabibiktima po ng mga land grabbers, maaari pong punta sa inyong sa opisina po ninyo. Opo, sa blood po. Ayun po. And namomonitor din po ba ng DAR yung mga lupa na instead na gawing sakahan, nangyayari po, nagiging golf course na. Nakaw. At saka subdivision. Yun po, Ma'am Yusek, opo. In Nakaw. fact, ongoing po, marami pong ongoing cases na meron, kaya lang po hindi natin pwedeng pag-usapan. Opo. Sinasabi ko na Alam para niyo po. naman po, opo. Pero po meron po talaga, alam naman natin yon. para yung ibang mga farmers ay hindi naman mawala ng pag-asa dahil meron tamang ahensya na dapat puntahan at hindi naman po bingi sa kanilang mga hinaing. Opo. At in fact, ang ating mahal na kalihim, sabi ko nga po sa inyo, yung mga gusto... Hop, meron tayong fresh information na dumating galing sa ating tatawagin nating paru-parong pink. Ayan. Tawag dito. Ito, direct. Hindi ko na pasabi kung sinong pangalan na. Galing to sa ating pagkakatiwalaang resource person. Paru-parong pink. Ano sabi? Direct pakitanong mo nga kay Sabit Singson kung sino si Anabi, kung magkano ang binili niya sa bahay ni Anabi, at kung ilang milyon ang pinapatago niya kay Anabi. Wow, sana all. Sino kay Anabi yun? Anabi, binibirotcha? Boom! Hindi ko alam. Sino kaya yun Oy, Chavit Singson, kamusta na si Anabi? Magkano daw yung bili mo dun sa sa bahay niya? Mansion ba yan? Tapos magpapatago ka pa ng pera kay Anabi. Sino kaya ang Anabi to? Baka pwede namang malaman yung apelido. Galing yan sa ating paru-parong pink. Lumapit, open na open po, welcome po silang lahat. At meron po kaming complaint desk sa opisina, sa DAR po, para po lahat ng concerns ninyo ma-address po namin. Yan. Maraming salamat. So sa mga... Sa dami kasi ng mga sabi nga sa kanta, to all the girls I've loved before. Kichabit, ang dami siya nabigyan ng yan, mga pera, bahay, ganyan. Baka hindi lang isa, dalawa, tatlo. Kasama na dito si Anabi. Attorney. Nakikinig ngayon at nanonood, nakita niyo po ang programa at mga accomplishments po ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. doon sa mga hindi nakakakita ng mga ito. Manood lamang at makinig sa news at laging sumubaybay sa ating press briefing. Maraming salamat, Secretary Chio Laura Jr. and Ma'am Nina
taduran. Maraming salamat po. So, ayun na nga, mga ka-eksena, no? So, sa kabuuan, kaya nagkakaganyan at nauulol si Chavit Singson na mapaalis si Pangulong Bongbong Marcos ay kagaya din ng mga kaalyado ni Sara at mismong si Sara, na kapag hindi nawala si Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang landas, sila ay posibleng makulong. 'Di ba? Or kung hindi man sila makukulong, sila ay magiging wanted na bakit naman direct? O malamang pagka papunta na sa kanila, nalabasan na sila ng warrant o nakasuhan sila at nagka-warrant, saan yan pupunta? Nauna na si Bato. Nawala na si Bato. And this year, si Bongo naman. At kung hindi lingid sa akalaman ninyo, may lumabas na nga na sikreto na hindi pa dapat lumabas dahil sa kahindutan ni Amy. Yun. So, merong congressman at senador na papaila na ng kaso. 'Di ba? Kaso lumabas na. Pag-usapan na lang natin yan sa susunod. So, yun lang ang simple-simple mga ka-eksena na mga dahilan. At idagdag pa natin yung mga kababayan na ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Chavit dyan sa Ilocos, ay mga nagsasalita na at tanda na magsalita sa tulong ng ahensya ng gobyerno ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos at ng mga taong handang tumulong kagaya halimbawa ni Pebbles. Talagang pinupuntahan niya yung mga nabibiktima ng mga tinarantado ni Harry Roque at yung mga kasinungalingan ni Chavit Singson, 'di ba? So diyan takot na takot si Chavit. Kaya gusto niya na magkaroon ng one-time, big-time na gaganapin sa January 31. Di ba? Ito pa, may nakuha pa tayong impormasyon. Si Ana B ang nagbebenta ng armored car sa kanya at may mga bulletproof vest. Boom! Sino kayang Ana B yun, ano? Pati si Amy kasabwat sa nakawan. Matik yan. Pinaganda ng mga Singson si Labi po. Oh? Hoy, pagandahin nyo rin ako. Loko-loko. So, yun, mga ka-eksena. At, kayo, yun din ba yung, yung inyong obserbasyon? Oh, ito. Si Sabit naman ang kumita sa mga politiko. Totoo yan. So, yun, mga ka-eksena. Noros na ba? 4:50. O, yan. At dito na muna tayo magtatapos, mga ka-eksena, sa ating live stream dahil nagkaroon tayo ng part 1 kanina dahil naputol nga at nagsundok sa school. So, pag may time tayo mamaya, kahit alas 12, alauna, alas 2, pipilitin nating makapag-live pag kaya pa ng powers natin. But anyways, for the meantime, hanggang dito muna mga ka-eksena. Oops, makita yung ating buging. Wala akong bra, wala akong bra. Maraming salamat mga ka-eksena at sa lahat ng nakatutok. Please, paki-like na lang po bago umalis. At i-share na din. Ito po ang link. Pumipiyok na. Ito po ang inyong lingkod na nag-iisang direktor ng buhay ninyo. At syempre pa, salamat sa ating mga kabugera, moderators, senadora at Spice Girls at sa lahat ng ating members at lahat ng ating mga kababayang OFW and to all of you. Maraming salamat. Maraming salamat at kita-kits na lang po tayo sa mga susunod na live stream. Ito ang likod, Direk Freddy Valera, nagsasabing, and did it Huwag naman, easy. Bumipiyok pa, may sabit pa. And did it my way. Yummy. Salamat po. Bye and God bless. I love you. Alam mo yan.